Ngayon, ang gusto lamang po ng mga biktima, magpakumbaba po kayo, mag-sorry, at makipag-areglo. Tapos na po yung problema, ma'am. Kaya bang gawin? Hindi. Kung nakipag-usap lang po sana kayo last Wednesday ng maayos, di na po kayo naghamon ng demandahan, hindi po tayo aabot sa ganito. Willing naman po kami, basta po magkasettle ng gastos, ng danyos. Kasi po, syempre, abala rin ho sa amin, pareho kaming nagtatrabaho, pareho kaming breadwinner. Pero kasi, kailangan namin ilaban yung karapatan namin, lalong-lalo na sila tatay. Yung PNP, gumawa ng investigasyon nila, lumilitaw na talagang malaki ang problema nyo po. Especially yung inyo pong driver na si Ramiro, yung boyfriend nyo. Yung LTO, ganun din po yung opinion ng LTO base po sa kanilang assessment sa video nakita nila. Kayo pong may kasalanan, yung driver ninyo, at pwede pong matanggal ang lisensya itong si Ramiro. Makakasuhan dahil sa pagtakas at kung ano pang pwede may kasong kriminal. Patong-patong po may kakaso. Ngayon, kapag kayo po'y magmamalaki, kayo po'y magdidemanda, tutulungan ko po itong mga biktima at lalabanan kayo at magtitistigo po itong PNP at saka LTO at marami pang testigo nakita sa insidente, talo po kayo, ma'am. Intersection po yan, Idol Rafi, sa may isang public market sa Pasig. Nang sila po ay mapinahan ng van. Okay. Okay, kinonpronta po ni Sir at tinuluyan silang banggain. Hanggang sa natumba na po at sinapak ni Sir yung bintana po Okay. ng driver seat ng van. Parang sinadyata ng van. Yes po, at nagtuloy-tuloy po ito. Ay naku, inararo niyan Dalawang tricycle at tama din po ang isang sasakyan. Okay, dun po sa video, Idol Rafi, yung isang... umatras pa. Yes. At ayun, may Nakaladkad nararo naman. na. Opo. Nakaladkad yung motor. Ano to, lasing? Matindi itong ginawa. Tapos sabay takbo. Karipas po siya. Eh baka nakadrugs to, lasing. May payo ang ating Senator Idol Raffy Tulfo sa mga taong maaaring nahaharap sa mga kasuhan. Nakuha na ng CCTV ang pag-araro sa mga tricycles at pagkaladkad ng isang van sa nakasagian nitong motor sa Pasig City. Base sa initial assessment ng LTO at ng mga kapulisan ay ang van ang may kasalanan sa nangyaring aksidente. Bukod pa dito, ang pagtakas ng van sa pinangyarihan ng insidente. Pagkusang pagkumbaba ang may-ari ng van sa mga nasagasaan nito ay sila pa raw ang may lakas ng loob na magkaso sa mga naperwisyo nila. Ipinaliwanag ni Idol ang maaaring kaharapin ng driver ng van na bukod sa mga patong-patong na kasong kriminal ay matatanggalan pa ng lisensya ito. Iminungkahi ni Senator Raffy Tulfo na magpakumbaba at makipag-areglo na lamang ang driver ng van sa mga nabangga nito para maiwasan na ang demandahan at magharap sa korte. Huwag sana maging mapagmataas at mayabang pa. Namagitan na si Senator Raffy Tulfo sa dalawang panig. Kung magmamatigas pa rin ang may-ari ng van, ay tutulong ang wanted sa radyo sa mga biktima pag dumating ang kasuhan. Subalit, nakiusap pa rin ng ating idol na magharap muli sa barangay ang dalawang panig para subukan ulit na magkasundo at magkaroon ng aregluhan upang hindi hahantong sa korte ang usapan. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Rafi, Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa masulok na mundo may mga Pilipino. Different time zones in different countries. May mga Pilipino, sigurado ako, kaya ako po'y pumupugay sa inyo, OFWs, and of course, sa ating mga magagawang Pinoy, magandang araw sa inyo. Ano meron, Shari? okay, Idol Rafi, si Miss Avien de Jesus, Mr. Avien de Jesus, kasama niya po ang kanyang kinakasama na si Crisaline Kabatay, kung saan sila po ay humihingi ng tulong na makausap at magkaroon po ng hustisya yung nangyaring aksidente po sa kanila noong May 22, 7:20 po ng gabi, dyan po sa may Barangay Malinaw, Pasig City. At meron tayong video, panoorin po natin. Sige. Intersection po yan, Idol Rafi, sa may isang public market sa Pasig, nang sila po ay mapinahan ng van. Okay. Okay, kinonpronta po ni Sir at tinuluyan silang banggain. Hanggang sa natumba na po at sinapak ni Sir yung bintana po Okay.
ng driver seat ng van. Parang sinadya ata ng van. Yes po, at nagtuloy-tuloy po ito, Ay naku, inararo niyan tricycle. dalawang tricycle at tama din po ang isang sasakyan. Okay, dun po sa video, Idol Rafi, yung isang, Umatras pa. yes. At ayun, may Nakaladkad inararo naman. na. Opo. Nakaladkad yung motor. Ano to, lasing? Matindi itong ginawa. Tapos sabay takbo. Naripas po siya. Eh baka nakadrugs to, lasing. Magandang hapon po sa inyo, sir, ma'am. Hapon po, Sir Rafi. Pwede pakikwento sa amin yung nangyari dun sa video nakita natin lahat. Pa-uwi po ako noon. Kukunin ko yung ID ko. Panggabi po kasi ko. Naiwan ko yung ID ko. Then, papasok kami po ng arko ng pinagbuhatan. Intersection po kasi yon, Idol. Then, una po, tumama lang yung gilid nung paa ko. Tapos sabi ko sa boyfriend ko, Tuy, gumanon lang ako. Tapos, umabanti po yung jowa ko. Tinuro niya. Tapos sabi niya, wait lang. Tapos parang, yun nga, binigyan namin sana ng chance, ibaba niya yung bintana niya po. Pero Okay. hindi po. Binangga niya pa po kami twice po ata yun o thrice. So doon na po talaga ako na Sinadya niya talagang Opo. side street kayo. Okay. Opo. Now, matapos niya kayong banggain, umatras siya, umabante siya ng Opo, konti, patakas po siya. patakas, and then meron siya na araro doon. Opo, na isang tricycle. sedan po muna. Nasagasaan niya po yung gilid. Tas dalawa pong tricycle. Okay. So nakatakas po siya? Opo, 2 days after, bago po siya magpakita, kung hindi po mag-trending yung post ko, hindi po siya magpapakita. Kasi na-identify po yung kanya. Opo, na-screenshot ko po yung plate number Plate niya. number. Ako po yung nagbibideo nung sa huli. Yung Kaya sumisigaw so po. kung hindi nyo na-videohan yun, Hindi po namin matatrack yun. libre na siya. Oho. So nung magpakita po siya sa inyo, nagpakita o sa PNP? Pumunta po ng PNP sa At headquarters nagpaliwanag. po. Hindi po muna eh. Una sila po yung unang pumasok dun sa headquarters. Then, paglabas ng police, ito na pong mga driver yung kinausap. Kukwento mo. Kayo po yung Driver Yung po sa ng motor motor po. po. asa motor. Driver po Opo. ng motor. Opo. Okay. Kayo po yung ano? Back ride. Back ride. Opo. Teka muna. Back ride meaning Sa angkas po. angkas. Opo. Okay. Sige. Grabe. Speechless pa muna ako dahil hindi ako makapaniwala doon sa mga nakita. Grabe Yes nga po. po eh. Anong paliwanag niya po sa PNP? Ang paliwanag niya po, nung pagpunta po niya doon, inaano niya po ako na sinusuntok ko daw po muna siya. Ang sabi ko naman po sa kanya, bago ko po siya suntokin, binangga niya po muna ako. Kumbaga, reaction ko po sa kanya na nagalit po ako. Siyempre, tinamaan po yung girlfriend ko. Okay. Ayun po yung ginawa ko sa kanya. Bakit daw po siya tumakas at nag-araro pa Kasi ng tricycle? dinudumog na daw po siya. Nililigtas niya lang daw po yung Yung sarili sarili niya. niya. Nagkaharap-harap po kasi kami. Nung una po, puro driver muna, hindi po kami pinapasok. Pero yung kwento po ni tatay, which is yung tricycle driver, ang angkas niya po, 4 years old tsaka 1 year old na mga bata. Tapos po, si tatay po, yung tricycle, di po kasi nakapunta ngayon na biyahe po eh. Ano po, ang gusto niya, areglo na lang po, bayaran na lang daw po yung nasira sa tricycle. Pero hinamon po kami nung van na siya ang magdedemanda dahil pinagahampas daw po namin yung van. Kasi po dun sa second video, hinampas din po ni tatay. Siya po yung naka-blue-green. Hinampas niya po sa yung van. Siyempre po, adrenaline din siguro ni tatay. Pero yun, kaya nag-counter din si tatay na may mga apo nga po siyang sakay. So siya pa ngayon ang Siya po talaga nagamon. nananakot pa. Opo, Lunes po nangyari yon. Then Wednesday po nagkaharap-harap. Nag-expect po sana kami na magpapasensya. Pakumbaba siya. Opo, Opo. na sige, bayaran na lang namin or magkwentahan na lang. Ganon. Kung may nasira naman po yung boyfriend ko dun sa van niya. Pero hindi po. Siya po talagang naghamon ng demandahan. Siya ho ba may ano sa sasakyan? Opo, mag-asawa po sila. Anong trabaho niya po? Sino po ako po? Yung mayabang na driver. Hindi ko Hindi po po, namin- hindi po ako aware eh. Ang sabi po, Idol Rafi, parang pinaparent a van daw po yan. Ang driver po ay si Ramiro. Ramiro de Guzman. Hindi, yung humarap po sa inyo, hindi po siya yung Hindi sila po Sila mag-asawa po, po. Sila mag-asawa at that Opo. time. Opo. Sila rin po yung sakay mismo nung araw na yon. O bakit ang yabang nito? Pinaparentahan po yung van. Pero aside sa pagpaparenta, anong mga trabaho nito? Hindi ko po alam. Okay. Nung nagkaharap-harap nga po, binigyan ko po sana siya ng chance mag-explain or magpaliwanag. Tinanong ko po siya, kung natatakot ka po, kasi po matanda na po siya eh. Sabi ko, kung natatakot ka pong
kuyugin dun sa Pasig Palengke, bakit po same day hindi po kayo nagsumuko sa police o report yung nangyari? Kasi po, ang kine-claim niya is, ang una daw pong may kasalanan yung boyfriend ko sumingit. Given na po yun, pero nung tinanong ko siya, sabi ko, bakit po hindi po kayo pumunta sa headquarters? Sobrang Exactly. Tama. The right thing to do pag sa mga ganon, o maintindihan natin, baka kuyugin nga, Opo. safety, nilang dalawang mag-asawa. Yung pinakamalapit na police station, pumunta agad sila at magpa-blatter na kami po ay naka-enkwentro ng isang aksidente sa kalye, ito po yung nangyari. Di ba, pakita niya ang driver's Opo. license niya, everything. Ang sinagot niya po sa akin, dinuro niya ako, sabi niya sa akin, wala kang paki sa diskarte ko. Ganun lang Oh. po yung sinagot niya. Sino ba naman hindi talaga init ang ulo? Imbis na pag nagpakumbaba siya at medyo lalambot yung puso niyo. Opo, kasi matanda na rin po siya. Hindi naman po pwedeng dahilan dahil matanda na, pwede na magwalang hiya. Opo. Malala ko tuloy yung isang hearing ko sa Senado na ginamit niya yung pagiging matanda niya para tutulog-tulugan yung hearing at babastusin at ilang patawag at hindi siya mag-attend. Ngayon, ang pagalitan ko, gisingin ko, nagkaroon pa siya ng simpatiya ng di oras dahil ginamit niya yung kanyang katandaan. Hindi po porket matanda ka, pwede ka na humambalasubas. Ito yung sinasabi ko nung parito. Maging patas tayo rito. Huwag niyo pong gamitin yung inyong katandaan para maging pases niyo po yan na makapanlaman po kayo ng kapwa. Okay? Sige. Una natin kausapin yung investigador sa kaso, yung PNP na pinuntahan nitong mga may-ari, mag-asawa, Ramiro at Eloisa. Magandang hapon po sa inyo, Sargento Joseph Laguna, Pasig Traffic PNP. Sir, magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon din po, Senator Rapi Tulfo, at sa lahat po ng mga tao na sumasabaybay po sa inyong programa. Magandang hapon po. Sa inyo ho ba unang sumurrender or pumunta o dumulog ito po mag-asawang Ramiro at Eloisa? Mag-asawa ho ba ito o live-in partner? Actually, Senator, ano po sila magkalipin po sila. Live-in partner? Magkalipin po sila Okay. for almost mga 30 years. 30 years. So, sa inyo po pumunta, nag-report itong dalawa para mag-surrender o magbigay ng panig? Yung ano po, Senator, nung na-verify po namin sa through help po ito po nung back ride ng motor na si Ma'am Crisaline, yung plaka. Binerify po namin sa LTO. Pag-verify po, doon ko po nalaman na ang may-ari po, ang registered owner ay si Ma'am Eloisa C. Castro. Okay. So, yun po yung may-ari ng sasakyan ng van na NB350. Opo. Okay. Nandun na po tayo. Ibig sabihin ko po, nung pumunta po siya sa PNP, ano po yung mga paliwanag nila, Sarge? Yun po, ang sabi nila sa akin, kasi pumunta sila dun, yung dalawang mag-live-in partner po, pumunta po sa opisina namin. Ang sabi nila, hindi sila agad nakapag-report dun sa opisina sa opisina po namin dahil yung nga po natatakot daw po sila sa anumang mangyayari sa kanila. Dahil po daw sa kanilang katandaan, kaya parang ganun po, yun po yung nire-reason out nila. Yun nga po yung sinasabi ko pa ulit-ulit dahil sa kanilang katandaan. So, para sa kanila, yun ay isa ng passes na tumakas sila dahil matanda sila at bugbugin sila. Matanda o bata, meron silang ginawang kasalanan. Dapat huminto sila, panagutan nila ang kanilang kasalanan. So, in this case, ginamit nilang dahilan, palusot, matanda sila, kaya kailangan na silang tumakas. So, ano po yung kakaso nyo rito, sir? Possible po namin ini-repair po. Anyway, Senator, ini-repair ko po kasi yan sa kabila naming opisina sa Criminal Investigation Section ng Pasig City Police Station. Dahil doon ko po, dahil base po sa aking pag-iimbestiga, yung contact po na ginawa nung driver ng Nissan NB350 is hindi po aksidente. Lumalabas po na intentional yung pagbangga nito sa motorsiklo po. Yun! Okay, very good. So sa inyong ginawang pag-iimbestiga, hindi aksidente, kundi sinadya, intentional. Not one, but twice or 3 times pa nga. Tama po ba, Sarge? Opo, Senator. So nung mabanggit niyo po yun sa dalawa na intentional itong nangyari at hindi aksidente, ano pong sagot nila sa inyo, Sarge, sir? Ang sabi naman po nila sa amin,
magrereklamo din daw po sila sa na-incurred na damage po ng sasakyan nila, na ang tinutukoy nilang isa sa mga sumira is yung driver daw po ng motorsiklo. So sila na nga nakasagasa, sila pa yung nag-araro ng tricycle at meron pa silang inararo. Sedan po, kotse. Sedan, at meron pa silang inatrasan na motor at inararo. So sila pang may ganang magdemanda. Bakit daw po? Dahil nasira daw po yung kanilang van? Yes po, Senator. Sinira daw po yung actually po, Senator, pati yung driver ng tricycle na si Tatay Orbel is kakasuhan din po nila daw po ng reklamo po, yung malicious mischief. Yung inararo nilang tricycle, kakasuhan pa nila? Yes po, Senator, yun po ang sabi nila sa amin. Dahil daw po, ang sabi nito, ang sabi nitong driver ng NB350 ay pagkatapos ng pagkakatama nito sa tricycle is hinampas daw po ni Tatay Orbel yung sasakyan niya. Natural, siyempre, bilang isang nasaktan na araro o na side sweep, ang first reaction mo ay papaluin mo yung van para pahintuin at sa galit mo, bugso ng damdamin. Nauna yung pagbangga nitong van dito kay Sir, kaya niya napalo yung van, yung tricycle. Nauna siya masalpok, kaya ang kanyang reaksyon, paluin din yung van. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Eloisa Cruz. Castro. Ma'am Eloisa Castro, good afternoon po. Hello po. Ma'am, Hello po, magandang hapon po. Opo, madam. Sa kabilang linya po, yung ating Pasig Traffic PNP at nandito rin po yung driver ng angkas at maging ito pong kanyang live-in partner. Nireklamo po kay ma'am. So kayo pa po pala magdemanda, ma'am. Opo, kasi po, kung nakita niyo po naman yung gamit ng sasakyan Ma'am, po. hirap ang... Ma'am, okay. Habang inaayos yung ni ma'am, yung cellphone. Number, wag niyo po na ibababa. Ma'am, kitang-kita po sa video, kayo po ang may kasalanan. Yung mister mo ba, yung live-in partner ng drive, yung PNP nagsabi na base sa kanilang investigasyon, kayo po may kasalanan. Ano masasabi niyo po? Yung inyo pong live-in partner. Opo, kaya lang po yung pagkakatingki po ng motor niya, sir, hindi po kami nabigyan ng pagkakataong makipag-usap sa kanya, sir, kung nakita niyo po yung video. Bigla na po siyang nanuntok kasi, bigla po siyang nagalit. So, nawalan po kami ng chance na makipag-usap sa kanya. So, sa angkoy po nung kasama ko, iwas po sa gulo na i-abante po yung motor. Ay, yung sasakyan. Ma'am, tinamaan nyo kasi sila. Opo, sir. Hindi Natural naman po ang normal reaction ng isang taong na side sweep o tinamaan, pabubuksan yung bintana para mag-usap. Yun ang pagkakataon nyo mag-usap, hindi nyo binuksan yung bintana. Opo, kasi po nanununtok na po siya ng bintana, kaya nawalan na po kami ng chance na makipag-usap sa kanya. Kasi nga po, na side sweep nyo po siya. Dapat, Opo, sir. the right thing to do po, ma'am, is ibababa nyo yung bintana at magsusori kayo o dili kaya itatabi kayo at mag-uusap. Doon po sa video, halata naman po sinadya nyong gitgitin itong nakamotor. Opo, sir. Oh. Alam naman po namin yun eh. Kaya Oh. alam na po, nag-aamok na po kasi siya. Sino pong hindi mag-aamok? Sinadya nyo, tapos ngayon, tumatakas kayo. Ito, makinig ka ma'am. Attorney Wendell Dinglasan, legal consultant ng LTO, ni ASIC Vigor Mendoza. Attorney Dinglasan. Magandang hapon po, Senator, at lahat po ng taga-subaybay po ng Traffic Point Action. Nakita nyo po yung video. Base po doon Yes, sa po, video nakita nyo. Sino po may kasalanan doon, sir? At ano po yung inyong assessment? Sir, base po sa ating initial assessment, nagkasalubong po sila sa gitna. At sa pagkasalubong po mukhang tinamaan po yung motorsiklo. Mhm. In those cases po, dapat tumigil na lang po yung van. Mhm. At hindi niya po inararo pa ulit ng kilid ng motorsiklo kasi ang dapat pong ginawa, tumigil, nag-usap na lang kasi tinamaan po eh. Mhm. Yung subsequent actions po ng van ay recklessness na po yan. Ay, may Recklessness. Oh, okay. Sandali po, sir. Ayan, Ma'am Eloisa, dalawa ng otoridad ang nagsalita. PNP Traffic, LTO, pareho nagsasabi, kayo ang may mali. Oh, ano yan, ma'am? Oh,
Tapos ngayon, ikaw pa magdidemanda. Eh, pag nagdemanda kayo, magtitistigo, kukuning testigo nito mga biktimang LTO at saka PNP, talong-talo kayo, pinakatalo sa lahat ng talo. Eh baka ang iniisip nyo man kasi matanda kayo, kaya papaboran kayo ng judge. Siyempre sa korte man, patas ang korte, wala silang pakialam kung matanda ka o hindi. Para sa korte, kung sino may kasalanan, yun talaga ang pagdidesisyonan nila na, di ba, magkakaproblema. So kung ako po sa inyo, magpakumbaba na lang kayo, kausapin na lang siguro itong mga biktima, maaaring patatawarin kayo dahil sa inyong katandaan. Yun po siguro, ma'am. Ano sa palagay niyo po, ma'am? Ma'am Eloisa. Okay ba sa inyo na magpakumbaba na lang po kayo at mag-areglohan na lang? Wag na pairalin yung kayabangan. Palibhasa kayo po'y nakakatanda at itong mga biktima yung mga bata at mas mahirap sa inyo. Paano po kami naging mayaman? Ano po? Senator. Ano po, ma'am? Wala po kaming nagawa, paano po kami naging mayaman? Natakot na po kami, kaya nga po kami tumakas eh. Kung napansin niyo po, Senator, pabukas po yung pinto ko, butik na ako mahulog dahil... Ma'am, okay, makinig ka. Tingnan mo kung magsasangay sa akin ng PNP. Kung natakot kayo, sige. Sige, pagbibigyan ko kayo. Kunyari na lang. Talagang may basehan yung inyong takot at kailangan nyo umalis sa eksena o doon sa lugar na pinangyarihan kasi matanda na kayo, baka mabugbog kayo. Sige. Pero dapat pumunta kayo sa pinakamalapit na presinto para i-report o barangay i-report yung insidente. Which hindi nyo ginawa. Tama ba ako, Sargento? Opo. Di ba, Opo, Sarge? Tama Senator. yun? Opo, Senator. Actually po, Senator, pwede po silang makasuhan pa ng nung Article 275, yung abandoning of owns victim po kasi inabandon na po nila yung mga biktima pagkatapos po ng pangyayaring insidente o aksidente. Oh, Ma'am Eloisa, ayan. Nagsalita ulit yung PNP for the second time. Madadagdagan pa rin ng kaso pag-abandona sa inyong mga biktim na nasagi. Paano yan? Ma'am. Oh. Ito pa, ma'am, makinig ka pa. LTO, si Attorney Dinglasan, pwede bang makansila ang driver's license nitong tumakas na si Ramiro? Yes po, Senator Rafi. Based po sa initial assessment natin, although mag-i-issue pa po kami ng show cause order dito sa may-ari at sa driver ng van po, mukha pong pwede pong based po sa ating batas sa RA 4136, pwede pong masuspinde ng 3 buwan o kaya po ma-revoke ang license Naku. ng driver po. Naku, yari na. Ma'am Eloisa, nagsalita na naman. Ito LTO na naman. O pwede pang ma-revoke yung license ng boyfriend mo ninyo, ma'am. Surrender ka na kasi, ba't lumalaban ka pa rin? Binibigyan kita ng pagkakataon na lumambot at ito naman nandito, mga bata to, ginagalang naman siguro inyong katandaan. Mag-sorry lang kayo at magpakumbaba, ma'am, okay na. Siguro, ma'am. Ate, di ba? Kuya? Opo. Oh, ano po? Nay, ay, Ma'am, Madam Eloisa. Oo. Ha? Nasaan niyo po yung boyfriend niyo po, Madam? Ano po? Ano po? Nasaan po? Pwede mo paayos natin yung cellphone? Okay. Willing kayo mag-file ng charges kapag halimbawa nagmatigas to kasi magsasampa daw silang kaso eh. Kung ako sa inyo, kailangan unahan natin. Binigyan naman po kami ni Sir Laguna tsaka po yung bagong humahawak sa CIMB. CID? Okay. Opo, kasi mischief daw po. Pinakuha na po kami ng medical legal tsaka estimate nung nasira sa amin. Tulog daw yung driver. Okay. Sige. Nandiyan na si Ma'am Eloisa. Ma'am Eloisa? Oo. Paano to? Magkukurtiya na lang ba? Kasi pag magdidemandahan, ibubuhos ko lahat ng tulong dito sa mga biktima. Ma'am. Alam ko paano gagawin. Ano pa? Hindi ko po alam kung ano gagawin. Hirap ng signal. Hindi nyo alam kung anong gagawin? Hello po?
Paayos na lang natin. Pakiayos ng signal. Alam nyo ang gagawin nyo, ituloy natin demanda. And then pwede pa naman ayusin pag nasa korte na. Pwede naman ayusin later on. Pero unahan nyo na kaysa kayo maunahan. Opo. Kasi baka magdidemanda to. Kita mo, tumakas nga. Tapos hindi nag-report sa otoridad. Opo, sir. Opo, sir. So unahan na natin. Sargento Opo, Senator. Joseph Laguna. Sige po, ituloy niyo na po pagsasampa ng kaso and then later on, kapag nagkaaregluhan, naawat, pinatawad itong mga victim, pwede naman sir i-atras yung kaso, di ba? Opo, Senator. Mag-file ng Opo. desistance. Opo. And then for the meantime, si Attorney Wendell Dinglasan din, attorney. So, ituloy niyo na yung proseso na pagbibigay ng show cause order at Yes, po. kapag hindi po nagkaaregluhan, ituloy na po kung ano yung mga dapat gawin, sanctions, parusa Yes, po. laban po dito kay sa driver, ano po? Na si Yes po, Ramiro. Senator. Ang mahalaga po dito, kung ano man po yung mga criminal charges na nagresulta dito sa nangyari po, ay independent po ang administrative charge ng LTO na gagawin. Naku, Magkahiwalay. O nga pala, no? Iba pala yung sa criminal sa admin. Yung sa Yes, po. yung sa admin, paano po? Kung halimbawa, sinabi nitong mga biktima, pinapatawad ko na, tuloy-tuloy pa ang investigasyon, di ba? Pagkakaalam ko? Yes po, Senator. Yes po. Oo, patay siya ngayon. Basta po mabayaran po yung danyos. Kasi ilang araw din ho kaming di nakapasok. Tsaka po yung sa motor po. Pati yung Ay- gusto kong tulungan din yung tricycle driver. Kawawa Opo, naman. pupunta po kasi dapat kaso hindi daw po siya nakabiyahe. Wala daw po silang pamasahe. Wala rin ho kasi kami. Ay po. Sige, tutulong ako. Bigyan natin pamasahe yung tricycle driver. Tutulong kami sa back and forth papunta korte and all. Pati sa inyo. Nandiyan na ulit si Ma'am Eloisa. Naawa naman ako talaga kung tutuusin lang. Kaya lang, Opo, mga apo niya po yung mga angkas niya eh. Mga apo niya po. Si tatay po na may-ari tricycle. Mga apo niya po yung angkas niya. nung tricycle driver, Opo, mga apo niya. Siya po nagbabantay paggabi. buti na lang. Buti po talaga hindi po natamaan. Kasi Oo. nasa harap po yung batang lalaki, yung 4 years old. Buti po talaga hindi talaga natamaan. Willing na po talaga si tatay nung una na makipag-areglo. Bayaran lang daw po. Kasi yung harap niya yung sira eh. Di daw po nakakabiyahe si tatay. Yun po yung pangkabuhayan nila. Kaso po, yung sila papango nga po ang naghamon. Kaya po sabi ni tatay, sige, sabayin natin ng demandahan. Kita mo. Sinabihan nga rin po sila na quits na daw po. Wala na daw babayaran. Pero sinabihan yung si tatay nung driver na kakasuhan daw siya. Nakipag-areglo lang po sila dun sa sedan kasi daw hindi daw po naging salbahe yung sedan, yung driver ng sedan. Paano po makakalabas yung sa sedan? Nalak po, naipit po yung pinto niya dito. Doon lang po siya nakipag-areglo. O baka naman mababanting niya sa hindi nakakotse. Pag nakamotor tricycle, Actually, yun medyo po yung talagang mababanting niya. nangingibabaw na nararamdaman namin nila tatay. Kaya po sabi ko, pumila tayo dito. Hingi tayong Di tulong. ba? Kasi nakakotse, medyo mataas-taas ang tingin niya. Pasensya na po ha. Opo. I understand Ganun po. kumisan Idol. mga yan eh. Ngayon, tricycle, motor, hindi pinansin. Ay, hindi maganda Kaya yan. ako po na rin din to tinutuloy dito para din kila tatay. Kasi alam ko yung pinanggagalingan nila tatay. Ultimo nga po, medico legal. Hindi po nila, 150 po kasi isa. Sabi ko, hindi po nila makuha. Sabi ko, dumuna tayo sa medical certificate na nakuha po namin nung mismong araw ng aksidente. So, ganito pang gagawin natin. For the meantime, sasagutin ko po yung mga nasira, danyos, bibigay pa akong tulong sa medical Salamat. certificate. Ngayon, siyempre magpag-areglo lang. Kailangan mag-areglo sa magbayad pa rin. Yung nagbayad, then tulong ko na lang po sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo pa. Ngayon po, sagutin ko yung mga damage at saka yung nawalan po kayo ng hanap buhay. Opo. Sir Rapi, hindi naman po sa pinagbibintangan ko yung driver kasi doon po kami nakatira before sa barangay nila. Sa barangay itong... Malinaw po. Okay. May nakapagsabing gumagamit daw po yung driver. Pero wala po kasi posisyon para pagbintangan. Naku. Baka po kasi ayun yung cause. Kaya niya po nagawa yung ganong bagay. Nako. Nasabi ko na rin yun kay Sir pero hindi daw po kasi involved sa drug Opo. something na raid or something. Kaya daw hindi pwede. Okay, at Attorney Wendell. Attorney Yes, po. Wendell, meron kasing allegation na yung driver daw ng van, nagsasebo.
pwede bang i-require ba o i-request na magpa-drug test yung driver? Yung hair follicle, attorney, is that possible po? Yes po. If it is a subject of an official investigation, pwede po nating i-request yan. Lalo meron po tayong batas na Anti-Distracted Driving Act. Kung na-impluensyahan po ng droga ang kanyang pagmamaneho, dapat lamang po siyang panagutin sa ating batas. Patay ka ngayon, Ramiro de Guzman. Hindi pa kasi Yari. nagpag-areglo eh. Nagpakumbaba na lang sana. Anong mensahe niyo po kay Ma'am Eloisa? Nakikinig sila ngayon sa kay Ramiro. Ma'am Eloisa, tsaka po si Tay Ramiro. Kung nakipag-usap lang po sana kayo last Wednesday ng maayos, di na po kayo naghamon ng demandahan, hindi po tayo aabot sa ganito. Willing naman ho kami, basta po magkasettle ng gastos, ng danyos. Kasi po, syempre, abala rin ho sa amin, pareho kaming nagtatrabaho, pareho kaming breadwinner. Pero kasi, kailangan namin ilaban yung karapatan namin, lalong-lalo na sila tatay. Yung may-ari ho ng tricycle. Kailangan ko rin ho silang tulungan. Kawawa din yun sa tricycle talaga, naawa po ako din. Tapos nandun pa man din yung mga apo niya. Buti na lang, walang nangyari Kaya dun sa nga mga po angkas niya na apo. Pero trauma po eh. Pagka nandun sa police station yung bata, motorcycle lolo broken, naglagi siya nagkukwento kahit di mo tanungin. Kada makakita ng pulis, lapit siya, tapos magmamando siyang ganyan. Na-trauma yung bata. Yan na, okay na si Ma'am Eloisa. Ma'am Eloisa, So, ito po yung sitwasyon. nakikinig ako sir. Opo. Itong sitwasyon, Ma'am Eloisa, yung PNP gumawa ng investigasyon nila, lumilitaw na talagang malaki ang problema nyo po. Especially yung inyo pong driver na si Ramiro, yung boyfriend nyo. Yung LTO, ganun din po yung opinion ng LTO base po sa kanilang assessment sa video nakita nila. Kayo po may kasalanan, yung driver ninyo, at pwede pong matanggal ang lisensya itong si Ramiro. Makakasuhan dahil sa pagtakas at kung ano pang pwede may kasong kriminal. Patong-patong po may kakaso. Ngayon, kapag kayo po'y magmamalaki, kayo po'y magdidemanda, tutulungan ko po itong mga biktima at lalabanan kayo at magtitistigo po itong PNP at saka LTO at marami pang testigo nakita sa insidente, talo po kayo, ma'am. Malamang sa malamang. Ngayon, ang gusto lamang po ng mga biktima, magpakumbaba po kayo, mag-sorry, at makipag-areglo, tapos na po yung problema, ma'am. Kaya bang gawin? Hindi. Kung ako lang po, una pa lang, yan na talaga yung plano ko. Ang problema po kasi pagdating po namin sa police station, hindi masyado nagkaintindihan. Pero hayaan niyo po at mag-uusap muna kami. Kumbaga, mag-uusap pa. Kayo pa ngayon kailangan suyu-suyuin. Kami po Yung kasama ko po ang sinasabi ko, mag-usap kami kasi hindi pa nga po kami nagkakausap eh. Ma'am, anong reaksyon? Mag-uusap, kakausapin pa rin yung kinakasama niya para nag-aalanganin pa sila. Anong masasabi niyo po? 1 week na, hindi pa kayo nag-uusap, ma'am. Ang totoo, mula nung nangyari yung aksidente, hindi pa ako umuwi sa amin. Kung saan ako pumupunta sa mga kaibigan ko. Kasi kung na-trauma ka, hindi ako na-trauma din ako. Kaya, kung tutusin talaga, sa totoo lang kung ako gusto ko ng tahimik na buhay. Pero, hindi na iiwasan eh. Ma'am, mas nakakatrauma yung biktima. Mas nakakatrauma po yung sinaktan na, binangga na, tinakasan pa. Yun po mas nakakatrauma. Totoo, ilang Sir, gabi kaming... Opo sir, naintindihan ko po. Yun. Kayo po, yung parte niyo po, perpetrator po kayo, perpetrator of a crime. It was a crime. Base na po mismo sa sinabi ng PNP at ng LTO. Tapos kayo ang tumakas. So, wala kayong trauma. Ang may trauma, yung mga biktima nasaktan. Special po yung tricycle driver na nandun yung mga apo. O paano yan? Child abuse pa. Another kaso na naman. Opo, inaasikaso po yun sa DSWD. Napatay na kayo, ma'am. Oh. Ma'am, pakumbaba na kayo. Kaladkarin mo na yung si Ramiro sa sa barangay at doon mag-uusap kayo. Kung kinakailangan magmakaawa, gawin nyo. Patatawarin kayo siguro nito sa palagay ko. Opo, meron naman po talaga ng platter sa barangay kasi ni-request po kami talaga na magpa-platter Opo. para magkaroon po ng record. Opo. So ma'am, willing ba kayo pumunta sa barangay? Opo naman. Good.
Yun naman po talaga yung option namin. Una pa man eh. Aba, ma'am, matanong ko lang kita. Kailan ba huling gumamit itong si Ramiro? Sir, isinusumpa ako sa inyo, diabetic po ito, hindi po gumagamit ng droga to. 29 years na po kami magkasama, never pong gumamit ito. Pwede po kayo mag-investigate sa lugar namin, sir. Pwede po magpa-drug test. Yes, sir. Pwede Okay. po, anytime. Okay, kasi po may aligasyon ha, ma'am. Aligasyon naman yon na gumagamit daw po. Hindi po. Baka alak pa, sir, pero yung droga, sorry po. Ano Hindi po? talaga. Alak. Ay, wala namang masama Baka sa kung alak. sakali po yung alak, oo, yan, Opo. pwede po. Pero yung droga Okay, po, sige po. Nung mga oras na yon, nakainom po ba? Hindi po, galing po kami ng Zambales, sir. May naarkila po kami. Kami po'y pauwi na. A few meters away from home, sir. Nagganon ang nangyari. Kaya nga, Okay. ang lakas ng parang bigla na lang na nagkaroon ng problema. Pauwi na po kami, sir. Okay, sige po. Galing po kami sa arkila. Sige ma'am, sige. Sabihin na natin, hindi nakainom at hindi nagdodroga yung Hindi inyo po pong... talaga. Opo. Pero ma'am, ang pinakamagandang gawin, magpakumbaba na lang at makipag-ayos. Okay ba sa inyo? Kaya po pong gawin yun, sir. Kahit nung una pa, kahit yung pulis mag-testify sa inyo, yung kausap namin una, yun ang talagang usapan namin. Okay. Mag-aayos kami. Sige Kaya ma'am ha. bigla po pagdating po doon, biglang nag-iba po yung ihip ng hangin. Yung kinakasama niyo po hanggang ngayon, tulog? Hindi ko po alam kung tulog. Wala po ako sa bahay nga. Kasi nga po, mula po nung nangyari itong aksidente, hindi pa po ako umuwi sa amin. Okay, sige. So ma'am, schedule na po natin na yung pag-aayos. Pumunta ko kayo dun sa barangay, sasamahan namin itong mga victim at mag-usap-usap kayo. Pag pinatawad kayo, di maganda at bayaran nyo na lang po yung mga danyos kung magkano. May insurance naman po inyong van, di po ba? Opo. Pwede nyo naman po yan, no? Ibayaran nyo muna and then i-reimburse na lang kayo ng insurance. Di ba ma'am? Opo. Opo. Ano ba yung insurance nyo po? Third party liability o TPL comprehensive? lang po yun. TPL po. Ano pa? TPL po. Anong STL? TPL po. TPL. Ma'am, bigyan kita ng advice. Kayo kasi may-ari ng van at yan pa'y pinaparenta nyo. Dapat po comprehensive. Meron pong comprehensive, sir. Pero hulugan po yun. May utang pa po yun sa insurance. Okay. Kaya wala pa po sa akin yung yung policy. Kailangan din po kasi comprehensive. Halimbawa, pag yan po ay nakarna. Di ba paid off na yung sasakyan? Bayad na? Opo. Hindi pa po. 7 months pa lang po. Di dapat the more na meron comprehensive para mas malawak yung Opo. coverage. Opo, pinipilit ko pa pong mahulugan yung insurance ko, sir. Sige, Kaya ito ma'am, kailangan pang bayaran yung- umpisa na natin. Gusto mong kausapin itong si Ma'am Crisaline. Opo, wala Sige, pong kausapin mo problema, ma'am. sir. Magsalita kayo. Paano po ba tayo magkakaanuhan? Ano pa pangalan mo? Crisaline. Anak ka ba ni Barbie? Opo. Okay. So, kita mo magkakakilala pala tayo, magkakapit-bahay tayo. Pasensya na, talagang hindi naman namin talaga sinasadya. Kung ako lang ang masusunod, sabi ko kayo, ayoko nang magulo, ayoko nang mahabang proseso dahil kung kayo naghahanap buhay ng pangbuhay sa pamilya, kami din ganun. Nagpipilit kami maghanap buhay para mabuhay. Kaya lang, hindi na natin naiwasan, nandyan na yan. Ako, nahingi ako ng pasensya sa inyo. Sa totoo lang, kahit tanungin nyo yung pulis na unang kausap natin, ako ang unang nagsabi sa kanyang ayusin natin. Kahit sa pulis kami po magtanong, para maniwala ka sa sinasabi ko. Kaya lang, pasensya na kasi, nung dumating yung kasama ko, siguro hindi niya matanggap na ganun yung nangyari. Nagkadigdaanan, dahil nakita niya yung sira ng sasakyan, ganun ang nangyari. Pero sa totoo lang, alam nyo rin yun kasi yung mga kapitbahay ko, mga friend nyo sa FP Kahit na, siguro naman, kahit papaano, magtanong ka doon sa mga kaibigan mo na nakakakilala sa amin, hindi naman kami ganun kasalbahe. And isa pa, Crisaline, yung medyo nabalitaan mo na sa droga, kahit sino doon sa amin, pwedeng patunayan na hindi nagdodroga. Tatay mo ba yung kasama ng ni Barbie? Ano daw? Tatay mo raw yung kasama ni Yun ba ang Barbie. tatay mo? Kasi kilala niya yung asawa ko, yung kasama ko kilala niya Okay, so ma'am, naman magsalita, si Ma'am Crisaline. Ma'am Crisaline, anong Sige gusto po, mong sabihin sige po, doon sa mga sir. sinabi ni Ma'am, Eloisa?
Naniniwala naman po ako na gusto niyo pong humingi ng pasensya. Pero hindi nga po tayo aabot sa ganito. Hindi pa tayo aabot kay Sir Rafi. Kung nung Wednesday night, nakipag-ayos na ho kayo, hindi pa po kayo naghamon ng demandahan. Kasi hindi lang naman po kami nilalaban ko, pati po sila tatay na tricycle. Kaya po ganito yung paninindigan ko. Pero napansin mo ba na nung nandun tayo sa loob, nagsalita ba ako? Kumibo ba ako? Kasi nabigla din ako. Okay. Ma'am, makasingit alam mo ma'am, Opo, sir. okay ka para sa akin. Mas matured ka sa inyong boyfriend despite the fact na you're 5 years younger than your boyfriend. Your boyfriend is 62 years old. Itong si Ramiro, kayo po ma'am is only 57. Mas matured ka mag-isip. Opo. At hanga po ako sa inyo ma'am, hanga po ako sa inyo. Sa totoo lang, sir, naunahan lang ako ng pagpunta sa inyo eh. Kaya lang hindi naman tong kaso na to. Matagal ko na pong gusto pumunta sa inyo. Actually, nakarnapan po ako ng sasakyan. Pero wag na po natin munang pag-usapan kasi gusto ko pang mag-concentrate dito sa usapan na to. Sa totoo Tumpak. lang, marami na kayong naitulong sa akin. Si Sige. Ramiro, natulungan nyo na po ito. Pero ayoko na pong balikan kasi Natulungan ko na pala. Dapat natulungan nyo na po ito. Kaya hindi po kami sanay sa mga ganitong Nabigyan po natin ng referral letter po. Natulungan po si Nabigyan tatay. nyo po. naayos yung problema. Sige. Sige, ganito na lang po, ma'am. Ayusin na lang natin. Ang kagandahan nito, itong mga biktima, willing naman makipag-ayos. Pakisabihan na lang po si Sir Ramiro, magpakumbaba naman. Opo, sir. Okay? Ako din po, ayoko po ng kahit na nahihirapan ako, kahit na wala akong maipangako sa ngayon na tungkol dyan sa tulong-tulong na yan. Siguro naman po, Ma'am, ang malaga rito, ma'am, yung bang magpakumbaba kayo at Opo, pagkatapos opo. may Alam ko insurance po naman yun. kayo, yung insurance po magbabayad doon sa mga para sa danyos, ma'am. 'Di ba? Ganun na Opo. lang po. Okay ba sa'yo? Dito naman Opo. sa boyfriend nyo na si Avien, sa'yo, sir. Okay naman po sa akin yun, Sir Rafi. Kaso Magpakatawa po ka. yung minsan po kasi pagkausap po yung asawa niya, parang high blood po lagi eh. Naku, yan ang problema dyan eh. Mama, pagsabihan mo yung boyfriend mo, magpakumbaba. Naku, nandyan yung LTO, naka-ready na masususpindi po yung lisensya. Wala nang lisensya ang boyfriend niyo po. Baka, bang po, nahirapan na. Di ba ma'am? Kung nahirapan kayo, mas lalo nahirapan itong mga biktima. Ma'am, gano'n Ako na po, lang. hindi ko po alam kasi yung ban po kasi bayarin, unang-una. Tapos pangalawa po, hindi ko alam. Ma'am, ganito na lang po. Ganito na lang po. Bukas, magkikita-kita sa barangay. Hilain niyo po yung boyfriend niyo si Ramiro doon sa barangay. Kasama po kami, mag-usap-usap. Pag hindi ko kayo nagka-areglohan, diretso na kami sa korte. Okay ba sa inyo? Hindi na po to diniretso sa barangay. Kumbaga nagpa-blatter lang kami pero ang may hawak na po pinasaw na po ni Sir Laguna ang panibagong pulis po, Sir Hindi, ang Banaag. gusto ko, kasi pag-areglohan po sa barangay. Okay po. Dapat hindi po sa police station. Mas maganda ko sa barangay kung saan nyo, total, mag-isang barangay lang ata kayo. Opo, malinaw. Okay. Sa barangay chairman nyo, doon magkakaayusan, mag-usap-usap. Kaya lang magkaintindihan. Pag halimbawa, nagmataas itong si Ramiro, buti pa ito si Ma'am Eloisa, mabait. Nakita ko yung kanyang pagsisisi. Itong si Sir Ramiro, pag nagmatigas, diretso na tayo sa korte. Sampa na natin yung kaso. Opo. Okay? Ganun na lang po, Ma'am Eloisa, ha? Bukas, Opo, sir. bukas Opo, sir. punta tayo sa barangay. Isama mo si si Sir Ramiro. Opo. Okay, next time ma'am, ingat na. At alam mo na so susunod ang gagawin. Pag nakabangga kayo, punta sa pinakamalapit na police station, magpa-blatter at iwan yung inyong lisensya, contact number and all. Okay? Opo. Sige, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Eloisa. Thank you po. Thank you Thank po. you. Okay, tayo nagpapasalamat kay Police Staff Sergeant Joseph Laguna, Pasig Traffic PNP. Kung kinakailangan po namin kayo, ang inyong pong tulong, kukontak po kami sa inyo, Sargento Laguna, sir. Opo, Senator, nandito lang po ako in behalf po ng Pasig City Police Station po. Tutulong po tayo regarding po dyan sa kaso na yan. Thank you so much po, Sarge. Mabuhay ka, Sargento Laguna. Thank you. At kay Attorney Wendell Dinglasa naman, yung legal consultant ni Asik Vigor Mendoza ng LTO. Attorney Dinglasa, kung kinakailangan namin tulong nyo ng mga biktima, kukontak muli kami sa inyo. Sir. Anytime po, Senator, ang liderato po ni Asik Mendoza ay handang tumulong sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, Attorney Dinglasan, sir. Thank you po.
So, ma'am, punta sa barangay bukas. Ayusin natin to. Hopefully, magpapakumbaba itong dalawa at magkakaroon ng linaw. Yun yung problema. Okay? For the meantime, punta muna kay Odette. Tutulong ako sa inyo sa mga naghihirap din pala sila. Okay? Medyo naawa ako ng konti. Naawa ako dito kay Ma'am Eloisa, pero dito kay Ramiro, paano ka maawa? Nagmamatigas. Kaya nga po. High blood. Siya po talaga. Diba? Sinabi ko na nga po doon kay tatay, sabi ko po, kahit yung sa sasakyan, sa motor na lang po namin, doon na lang po yung gastos kahit wag na sa amin. Kaso sabi niya po sa amin, hindi kita babayaran, didemanda pa kita. Sabi niya sa akin ganun. Exactly. Ganun nga kakainit ako. Sige, papunta kayo doon kay Odette. Thank you po, sir. Ayusin natin.